Habang nasa kanyang virtual trial, tinamaan si Chu Jingming ng isang malupit na kalmo sa balikat mula sa Earth Black Wolf. Habang tumatalsik ang dugo, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang depensa ay hindi basta-basta makakatagal sa mga atake ng isang Tier 5 na beast. Nagpakawala siya ng mga bolt ng kidlat, ngunit madali itong naiwasan ng Earth Black Wolf. Sinuri ni Chu Jingming ang sitwasyon at napansin na dahil sa bilis ng kalaban, hindi epektibo ang kanyang mga S-class ranged lightning attack. Napagpasyahan niya na ang tanging opsyon ay ang close quarters combat. Sumugod siya gamit ang kanyang sibat, nakikipagpalitan ng matitinding atake habang agresibo namang bumabawi ang lobo. Sinalag ni Chu Jingming ang isang malakas na hampas ng beast, na lumikha ng isang matinding shockwave. Tumalon siya paatros upang kumuha ng distansya, habang pinupuno ang kanyang sibat ng lumalagutok na berdeng kidlat, inindayog ni Chu Jingming ang sibat ng may napakalakas na puwersa, direktang bumangga sa mabibigat na kuko ng lobo, habang itinutulak ang kanyang lakas sa sukdulan. Nagbagong anyo si Chu Jingming, tumayo ang kanyang buhok habang sumasabog ang gintong kidlat sa paligid niya, at nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake na nagpabitak sa lupa, dahilan upang tumalsik ang mga bato patungo sa lobo. Habang pinapanood ang simulasyon, labis na humanga ang AI na si Eva. Binanggit nito ang pambihirang S-class na lakas ni Chu Jingming, at sinabing siya ang unang 19 anyos sa loob ng isang siglo na nagpakita ng Tier 5 na kakayahan sa pakikipaglaban. Idinagdag pa ni Eva, ang kanyang talino sa taktika ay mas nakamamatay pa kaysa sa beast. Natapos din ang matinding laban nang matalo ang dambuhalang lobo na duguan na. Dahil sa sobrang pagkapagod, lumuhad si Chu Jingming sa malapit, gamit ang kanyang sibat bilang suporta habang humihingal ng malalim. Pagbalik sa malinis na virtual hall kasama si Eva, pinagnilayan ni Chu Jingming ang laban. Napagtanto niya na dahil wala siyang S-class spear technique, naging mas mahirap ang laban. Nagpasya siyang magtungo sa wilderness sa lalong madaling panahon para kumuha ng ability points para sa isang bagong tekniko. Masayang binati siya ni Eva, at ibinalita na ang kanyang combat power ay biglang tumaas sa record-breaking na 1 million points. Nagulat si Chu Jingming sa laki ng tinalo ng kanyang puntos. Ipinaliwanag ni Eva na ang pagtalo sa isang Tier 5 na beast ay isang bihirang tagumpay na nagbibigay ng malaking boost. Tinanong niya kung nais ni Chu Jingming na subukan ang 28th floor, at ibinunyag na ang susunod na hamon ay 5 Tier 5 low-rank Earth Black Wolves. Pumayag ang binata, ngunit humingi muna ng maikling pahinga para makabawi ng lakas. Mabilis na kumalat sa campus ang balita tungkol sa kanyang 1 milyong combat power, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Nagkaroon ng kumpiyansa ang lahat na ang Magic City U ay madali nang magdodomina sa National University League. Nagmamadaling pumunta ang mga excited na estudyante sa training tower para makita ang resulta. Ang mga senior students ay gulat na gulat sa balitang ang isang Tier 3 na estudyante ay nakatalo ng isang Tier 5 na beast. Tinukso ni Kung Shi ang kanyang kaibigan, tinatanong kung balak pa rin ba nitong hamanin ang posisyon ni Chu Jingming bilang kapitan. Ang dati ay mayabang na estudyante ay kinabahan at nabitawan ang kanyang telepono. Inaamin na ang sinumang may 1 milyong combat power ay kayang durugin siya gamit ang isang daliri lang. Sinuri niyang Gentian ang mga rangkang sa kanyang telepono nang may mapagmalaking ngiti. Naisip niya na ang isang Tier 3 na tumatalo sa Tier 5 ay isang napakabihirang pandaigdigang tagumpay, kahit para sa mga SS rank user. Namangha siya kung paanong ang kanyang pinaka-independent na estudyante ay siya ring pinakamalakas. Bilang coach ng koponan, napagtanto niyang Gentian na kailangan niyang baguhin ng tuluyan ang kanilang estratehiya sa torneo upang umikot sa napakalakas na kapangyarihan ni Chu Jingming. Nabanggit din niya na sa wakas ay maaari nang tumigil sa pag-aalala si Vice Principal Ling Zuan tungkol sa mga tumututol sa pagpili kay Chu Jingming bilang kapitan. Habang nakasandal sa isang malambot na sofa, matamis na napangiti si Vice Principal Ling Zuan sa kanyang telepono. Napagtanto niya na sadyang ginalingan ni Chu Jingming para makakuha ng mataas na marka upang bigyang katwiran sa publiko ang kanyang desisyon na hirangin itong kapitan. Matapos makabawi ng lakas, inactivate ni Chu Jingming ang kanyang Golden Lightning at sinabi kay Eva na handa na siya para sa 28th floor. Agad siyang dinala sa battlefield, kung saan pinaliligiran siya ng isang magic circle at 5 nanlilisik na Earth Black Wolves. Agad na sumugod ang kawan, nagpapaulan ng malalaking bato sa kanya. Mabilis na inikat ni Chu Jingming ang kanyang sibat para sanggain ang mga bato. Ngunit nahirapan siya sa dami ng atake, nagkaroon ng butas sa kanyang depensa, at isang lobo ang nakakuha ng pagkakataon na kagatin siya ng malupit sa balikat bago siya italsik sa hangin. Dahil sa pinagsamang lakas ng kawan, napasigaw si Chu Jingming habang pinagpipira-piraso ng 5 Tier 5 beasts ang kanyang simulated na katawan.
Biglang natapos ang simulasyon at nag-reset ang system. Muling lumitaw ang avatar ni Chu Jingming sa virtual hall. Malumanay siyang sinabihan ni Eva na nabigo siya sa 28th floor trial. Kalmadong tinanggap ni Chu Jingming ang pagkatalo, inaamin na inaasahan na niya ito laban sa ganoon karaming kalaban. Tinanong niya kung ano ang mayroon sa 29th floor. Ibinunyag ni Eva na ang 29th floor ay may isang tier 5 mid-rank Earth Black Wolf, habang ang 30th floor ay may 5 nito. Sinabi rin ni Eva na hanggang 30 floors lang ang virtual trial sa kasalukuyan dahil ang karaniwang estudyante ay hindi naman monstrous, gaya niya. Nakangiting sinabi ni Chu Jingming na kakailanganin ng universidad na mag-program ng dagdag na floors para sa kanya sa hinaharap. Bago mag-log out, nalaman ni Chu Jingming na nakakuha siya ng 2,000 credits bilang reward sa pagiging una sa leaderboard. Paglabas niya sa kanyang stasis pod, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang malaking pulutong ng mga estudyante ang nagtipon sa pasilidad para hintayin siya. Naghihiyawan sila sa tuwa, tinatawag siyang Thunder Emperor, at humihingi ng autograph. Bagaman medyo nailang, awkward na napangiti na lang si Chu Jingming sa sigla ng kanyang mga kamag-aral. Nang sa wakas ay makatakas siya sa dagsa ng tao, nakasalubong niya si Song Chu-kyu. Masaya siyang binati nito sa pagiging top 1 sa leaderboard. Pabirong tinukso ni Chu Jingming si Song Chu-kyu tungkol sa mga pagkatalo nito sa kanya noon. Nagkasundo silang mag-sparring mamayang gabi pagkatapos ng mandatory team training ni Chu Jingming. Habang pinapanood siyang paalis, namumulang namangha si Song Chu-kyu sa bilis ng paglaki ng lakas ng binata. Kinagabihan, dumating sina Yao Ong at Kung Shi sa isang espesyal na silid para sa pagsasanay. Sinabi ni Kung Shi na wala siyang sama ng loob sa pagkawala ng kanyang top rank dahil talagang nararapat kay Chu Jingming ang posisyon. Dumating din si Shen Dunling kasama ang isang blue-haired senior student at pinuri ang kanyang mature na pananaw. Napansin ng blue-haired student na may papalapit at binalaan ng grupo. Pumasok si Chu Jingming sa pasilidad ng pagsasanay at dinatnan ang kanyang mga kakampi, kabilang sina Shen Dunling, Yao Ong, at Kung Shi na naghihintay sa kanya. Pagkakita sa kanya, magalang nila siyang binati bilang kanilang kapitan. Tinipo ni Coach Yang Gentian ang koponan at sinabihan ng lahat na pumasok sa virtual stealth cabin para simulan ang kanilang pagsasanay. Sa isang kisap mata ng liwanag, ang buong koponan ay dinala sa isang maliwanag at bakanteng virtual na espasyo. Nang makapwesto na ang lahat, ipinaliwanag ng coach na susubukin ang kanilang mga darating na laban kung gaano sila kahusay magtrabaho bilang isang koponan. Kaya naman, sinimulan niya ang pagpapakilala sa bawat isa upang maunawaan ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Inilahad niya ang lineup ng koponan, na binubuo ng 8 miyembro sa kabuuan, 5 pangunahing manlalaro at 3 kapalit, substitutes. Nagsimula ang coach sa kanilang bise-kapitan na si Kung Shi. Ipinaliwanag niya na si Kung Shi ay may A-rank na kakayahan na tinatawag na Solid Iron Giant Bear, na nagbibigay ng malakas na puwersa at nagpapahintulot sa kanya na lumaban sa harap bilang kanilang main tank. Sunod niyang ipinakilala si Shen Dunling bilang assassin ng koponan gamit ang kanyang A-rank na Demon Moon Blood Fox, at si Yao Ong bilang kanilang ranged mage na gumagamit ng A-rank na Extreme Cold Ice Soul. Ang huling pangunahing miyembro ay si Guan, ang support player ng koponan, na gumagamit ng kanyang Myriad Turning Spiritual Light para magpagaling ng mga sugat at magpalakas ng kapangyarihan ng kanyang mga kakampi. Para naman sa mga substitute, ipinakilala ng coach si Tao Guan, isang mandirigma na may A-rank na Bronze Body. Ipinakilala rin niya si Li Changfang, isang mage na gumagamit ng A-rank na Abyssal Karmic Fire, at si Su Royun, isang support player na may A-rank na Gentle Spirit Water. Matapos ipakilala ang buong koponan, bumaling ang coach kay Chu Jingming para pormal na ipaliwanag ang mga kapangyarihan ng kanilang kapitan. Bigla siyang pinutol ni Yao Ong at sinabing, hindi na kailangan ng paliwanag dahil alam naman ng lahat na ang kapitan ay isang bihirang S-rank awakener. Mabilis siyang itinuwid ng coach, na ikinagulat ng lahat ng ihayag na si Chu Jingming ay isa palang SS rank na may kakayahang Divine Lightning. Natulala lang sina Yao Ong at Shen Dunling sa kanilang kapitan dahil sa hindi makapaniwalang balita. Isang bug zone ng paghanga ang bomb alot sa koponan habang pinoproseso ang pambihirang lakas na ito. Binanggit ni Yao Ong na ito pala ang dahilan kung bakit naging ginto ang kidlat ng kanilang kapitan. Habang ang iba ay nagbubulungan at sinusubukang alamin kung paano nag-evolve ang kanyang kakayahan sa SS rank, sinabihan sila ng coach na mag-focus sa katotohanan ng kanyang lakas sa halip na kung paano ito nangyari. Pagkatapos, tinalakay ng coach ang mga patakaran ng torneo. Ipinaliwanag niya na ang mga manlalaro ay limitado lamang sa paggamit ng A-class battlesuits at S-class weapons upang manatiling patas ang laban.
May mga hologram ng matataas na uri ng baluti at sandata na lumitaw sa paligid nila. Sinabi ng coach na maaari silang pumili mula sa mga virtual na gamit na ito, o kaya ay i-upload ang data ng sarili nilang mga tunay na sandata para sa mga susunod na pagsasanay. Kumuha si Chu Jingming ng isang ordinaryong virtual na sibat at napagtanto na ang mga limitasyong ito ay ginawa upang bigyan ng pagkakataon ang mga normal na paaralan laban sa mga elite na universidad na madaling makapagbibigay ng SSS class na kagamitan, napagpasyahan niyang i-upload ang sarili niyang Flow and Cloud Golden Edge Spear bago ang susunod nilang session. Bago simula ng kanilang teamwork drills, hiniling ng coach sa lahat na ipakita ang kanilang mga kasanayan. Pinona niya si Chu Jingming, at tinanong ng kapitan kung dapat ba niyang ipakita ang lahat. Tumango ang coach at ipinaliwanag na ang pagpapakita ng kanyang buong lakas ay makakatulong sa koponan na bumuo ng pinakamahusay na estratehiya. Inihanda ni Chu Jingming ang kanyang sibat at sinabi sa grupo na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kombinasyon ng atake ng sibat, close combat, at ranged spells. Habang hawak niya ang kanyang sandata, sumabog ang gintong kidlat sa paligid niya. Namangha ang koponan sa ganda at bagsik ng kanyang SS rank na enerhiya sa personal kumpara sa mga video recording. Sinimulan niya ang kanyang pagpapakita sa pamamagitan ng mabilis na mga serye ng atake, kung saan naghagis siya ng maraming chain lightning spears na hamati sa hangin, maayos siyang lumipat sa kanyang susunod na galaw, nagcast ng Thunder Prison para ikulong ang paligid, naghagis ng isang Focus Thunder Spear, at tinapos ito ng isang malakas na Lightning Punch para ipakita ang kanyang lakas sa malapitan. Sina Li Changfang at Guan ay talagang humanga, may kumpiyansang sinabi ni Li na garantisado na ang kanilang panalo, habang si Guan naman ay napaisip kung may maitutulong pa ba ang kanyang support skill sa isang taong ganito kalakas. Huminto sandali si Chu Jingming habang nagliliyab pa rin ng kuryente sa kanyang sibat, casual niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na warm up pa lang yun at ipakikita na niya ngayon ang kanyang mga S-rank combat skills. Hindi makapagsalita sina Li Changfang at Guan sa gulat nang mapagtantong simula pa lang pala ang mga nakakatakot na atakeng nakita nila. Inactivate ni Chu Jingming ang kanyang S-rank Undestructible Thunder Body at binalot pa ito ng Hell Thunder Armor. Tumayo ng gusto ang kanyang buhok dahil sa gintong enerhiya, na nagdulot ng kaba kay Tao Guan nang mapagtanto niyang mas matibay ang lightning armor ng kapitan kaysa sa sarili niyang bronze body. Muling umatake si Chu Jingming gamit ang Heavenly Lightning Technique. Ang dambuhalang pagsabog ng mahika ay tumawid sa virtual na field, na nag-iwan sa koponan na tulala dahil master na rin niya ang isa pang S-rank na galaw. Kahit matapos ang matinding pinsala, kalmado pa ring sinabi ni Chu Jingming na hindi pa ito ang kanyang pinakamalakas na atake. Nag-ipon siya ng nagbabagang pulang kidlat sa kanyang daliri para ipakita ang kanyang pinal na trump card. Pinakawalan niya ang atake, na nagpabagsak ng isang dambuhalang nag-aapoy na daliri mula sa langit na bumagsak sa lupa. Ang impact ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na binalot ang buong battlefield ng nakakasilaw na liwanag at apoy. Nang mawala ang usok, dahan-daang lumapit sina Shen Dongling at Yao Ong sa gilid ng isang malaking kumikinang na hukay, crater. Hindi sila makapaniwala na ang isang estudyante ay kayang gumawa ng ganoong kalaking pinsala. Sa takot, tinanong ni Kung Shi ang coach kung gaano ba katibay ang virtual na sahig. Nang sabihin ng coach na kasing tibay ito ng C-class alloy, namutla si Kung Shi, napagtantong ang sinumang tao na matatamaan yun ay agad na magiging abo. Dahil sa sobrang lakas na ito, naramdaman ng ibang miyembro na parang wala na silang silbi. Kinakabahang tumawa si Tao Guan at sinabing hindi na nila kailangang lumaban kung ganoon ang gagawin ng kapitan sa simula pa lang. Sumang-ayon si Shen Dongling na tila mawawalan na sila ng saysay sa laban. Sa takot, nakiusap si Tao Guan sa coach na sabihan si Chu Jingming na magdahan-dahan sa mga totoong laro. Binaliwala lang siya ng coach at sinabihan ng koponan na kailangan nilang kumilos ng mabilis kung gusto nilang makalaban bago pa maubos ng kanilang kapitan ang kabilang koponan. Napangiti ang coach habang tinitingnan ang kanyang pambihirang estudyante. Naalala niya ang kanilang pagkatalo sa Jing University noong nakaraang taon, pero ngayon ay sigurado na siyang kasama si Chu Jingming, hindi na sila muling matatalo. Tinapos ni Chu Jingming ang kanyang pagpapakita at sinabing iyon na ang lahat ng combat moves na kanyang natutunan. Inutusan naman ng coach ang iba pang miyembro na ipakita ang kanilang mga kapangyarihan para makapagsimula na silang magsanay ng sama-sama. Sabay-sabay na inactivate ng mga kakampi ang kanilang mga kakayahan, na nagpuno sa virtual na espasyo ng mga kulay ng yelo, apoy, tubig, at pulang enerhiya. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Guan kay Chu Jingming para subukan ang kanyang mga buff sa kanya, bagamat nag-aalinlangan siya kung tatalab ang kanyang A-rank support skill sa isang SS rank na mandirigma.
Pumayag si Chu Jingming, at binalot siya ni Guan ng isang kumikinang na berdeng liwanag. Humanga si Chu Jingming nang maramdamang tumaas ng 30% ang kanyang lakas, at agad niyang naunawaan kung bakit kailangan ng bawat koponan ng isang mahusay na support player. Matapos ang kanilang teamwork drills, tinapos na ng coach ang araw na iyon. Pinaalis na niya ang iba, ngunit pinaiwan si Chu Jingming. Nagpaalam ang ibang miyembro at nag-log out, habang naglalaho ang kanilang mga virtual na katawan. Nang silang dalawa na lang, sinabi ng coach na kailangan nilang pag-usapan ang kanilang plano sa labanan. Tumango lang si Chu Jingming at sinabihan ng kanyang guro na ituloy ang sasabihin. Ipinaliwanag ng coach na ang torneo ay may mahirap na format kung saan kailangan nilang labanan ang mga nangungunang paaralan ng sunod-sunod. Tinanong niya si Chu Jingming kung handa ba siyang manatili sa battlefield sa bawat laro ng walang pahinga. Ngumiti lamang ang kapitan at tinanggap ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Kakalabas lang ni Chu Jingming mula sa ensayo ng koponan nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at narinig ang isang mataranta na si Song Chu-kyu, na nakiusap sa kanya na dumiretso sa kanyang dorm dahil ang bago nitong battlesuit ay masyadong abala o hindi komportableng isuot sa labas. Hindi nag-atubili si Chu Jingming at agad na nagtungo roon. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang magtaka, bakit ang isang battlesuit ay magiging abala sa labas. Pagdating niya sa marangyang tirahan nito, pinindot niya ang bell sa gate. Sinalubong siya ng kasama ni Song Chu-kyu sa kwarto na si Chai Dong-iya na may nakakaalam ng ngiti. Pinatuloy siya nito at itinuro ang training room sa ikalawang palapag kung saan naghihintay si Song Chu-kyu. Nakita ni Chu Jingming na medyo kakaiba ang mapaglarong ngiti ni Chai Dong-iya. Ngunit binaliwala niya ito at umakyat. Pagbukas niya ng pinto ng training room, napatigil siya sa kinatatayuan, gulat na gulat sa kanyang nakita. Nakatayo doon si Song Chu-kyu na nakasuot ng isang bagong skin-tight futuristic battlesuit na kulay asul at puti, na may malaking hiwa sa paligid ng tiyan na nagpapakita ng kanyang balat. Namula ng gusto si Chu Jingming at agad na iniwas ang tingin. Ipinaliwanag ni Song Chu-kyu na ito ay isang bagong high-tech suit na idinisenyo para bawasan ang wind resistance. Nang mapansin ang reaksyon ni Chu Jingming, tinanong niya kung mukhang kakaiba ba ito. Sa gitna ng pagkapahiya, tiniyak ni Chu Jingming na maayos naman ang hitsura nito. Dahil sa sagot na yon, sumili ang ngiti kay Song Chu-kyu. Lihim niyang ipinagdiwang ang tagumpay ng kanyang plano. Sadyang mas maliit na sukat ang binili niya para subukan ang reaksyon ni Chu Jingming, at nararamdaman niya ang pananabik nito sa pamamagitan ng kanyang light ability. Handa na para sa kanilang sparring, inilabas niya ang kanyang halberd mula sa isang storage ring sa isang kisap mata ng naglalagablab na liwanag. Kumuha siya ng posisyon sa pakikipaglaban at inilatag ang mga patakaran. Kailangang ibaba ni Chu Jingming ang kanyang lakas sa tier 2 low rank upang bigyan siya ng pagkakataong manalo. Tinanggap ni Chu Jingming ang hamon ng may ngiti habang hinuhubad ang kanyang mahabang Amerikana. Inihagis niya ito sa tabi at may kumpiyansang idineklara na naging mas malakas na siya at kaya siyang talunin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi natinag si Song Chu-kyu, hinigpitan niya ang hawak sa halberd at nagbabala na nagsanay din siya ng mabuti, agad siyang sumugod ng mabilis, itinatarak ang sandata sa dibdib ni Chu Jingming, casual na sumandal pabalik si Chu Jingming, at muntik na siyang masabitan ng matalas na dulo ng sandata. Sa bilis ng kidlat, humablat ang kanyang kamay sa hawakan ng halberd, dahilan upang matigil ang atake nito. Ginamit ni Song Chu-kyu ang kanyang hawak bilang panimbang at tumalon sa hangin, paikat sa ulo ni Chu Jingming upang iwasan ang kontrasuntok nito. Maayos siyang lumapag sa likuran nito na may kasamang tawa, kaya naman nakakuha siya ng papuri mula kay Chu Jingming dahil sa kanyang liksi. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na mga atake, nagpakawala si Song Chu-kyu ng mga serye ng tama habang si Chu Jingming naman ay madaling umiiwas hanggang sa magkaharap na sila ng malapitan. Dahil sa tindi ng laban, mabilis na napagod si Song Chu-kyu. Humihingal at basang-basa ng pawis, sumandal siya sa kanyang halberd habang si Chu Jingming naman ay nakatayo lang sa malapit, tila hindi man lang napagod. Nang may matagumpay ng ngiti, tinanong ni Chu Jingming kung handa na ba siyang sumuko at magpasakop. Tumingala si Song Chu-kyu na may mapaglarong ngiti, inamin niya ang pagkatalo sa sparring, ngunit pabirong sinabi na ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang magpapasakop siya. Kailangan daw muna siyang saktan ni Chu Jingming para mangyari yun. Sineryoso ni Chu Jingming ang hamon at tumigas ang kanyang ekspresyon. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhok ay nagliwanag ng gintong dilaw habang sumusugod siya ng napakabilis. Nagulat si Song Chu-kyu sa biglaang bugso ng lakas,
Napasinghap na lang siya nang makalapit agad si Chu Jingming sa kanyang mukha habang hawak ang kanyang halberd. Biglang natauhan si Chu Jingming, agad na umatras at humingi ng paumanhin, inamin na sandali siyang nawala ng kontrol, sinabi ni Song Chu-kyu na hindi niya kasalanan yon. Hinuha na ang agresibong enerhiya ay mula sa Dragon-type Beast bloodline na kanyang nakuha. Dahil sa tindi ng sandaling yon, nagkaroon ng malalim na romantikong tensyon sa hangin. Nag-ipon ng lakas ng loob si Song Chu-kyu at namumulang nagtanong kung gusto ba siya ni Chu Jingming. Nabigla si Chu Jingming sa direktang tanong na yon, nawala ang kanyang pagiging mapaglaro, tumitig siya sa mga mata nito at taimtim na umamin, oo, gusto niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Song Chu-kyu at lalong namula sa tapat na sagot ni Chu Jingming, sa sobrang tuwa, mabilis niyang itinago ang kanyang halberd sa spatial ring at tinanong kung seryoso ba ito. Inamin din niya ang kanyang nararamdaman at tumalon sa mga bisig ni Chu Jingming, hinihiling na maging opisyal na silang magkasintahan. Nakangiting sinalo siya ni Chu Jingming at pumayag. Hindi na nagsayang ng oras ang binata, hinalikan niya ito ng matindi na ikinagulat ni Song Chu-kyu, habang bahagya siyang binuhat sa isang madamdaming yakap. Nang maghiwalay sila, nahihiyang tinakpan ni Song Chu-kyu ang kanyang bibig at tinanong kung bakit ngayon lang ito naging matapang, pabirong katwiran ni Chu Jingming, magmumukha siyang bastos o hooligan kung hindi pa sila opisyal na magkasintahan. Napangiti na lang si Song Chu-kyu at binigyan siya ng isang mabilis na halik sa pisngi bilang ganti. Ipinaliwanag ni Song Chu-kyu na dahil nag-iwan na ng marka si Jiang Chuchuan sa kanya noon, gusto rin niyang mag-iwan ng sariling marka. Namangha si Chu Jingming sa pagiging malapit ng dalawa. Pinuri ni Song Chu-kyu ang pagkatao ng kanyang senior sister at buong tapang na sinabing hindi niya mamasamain kung magugustuhan din ni Chu Jingming si Jiang Chuchuan. Naguluhan si Chu Jingming, ngunit seryosong ipinaliwanag ni Song Chu-kyu na ang isang elite SS rank user na tulad niya ay tiyak na makakaakit ng maraming babae, at mas gusto na niyang ibahagi siya sa taong gusto niya kaysa sa isang estranghero. Bagaman nagulat sa pagiging open-minded ni Song Chu-kyu, itinuro ni Chu Jingming na baka hindi naman nais ni Jiang Chuchuan na sumali sa kanilang relasyon. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay kay Song Chu-kyu habang inilalatag ang kanyang bitag. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay hindi tatanggi si Chu Jingming basta't payag si Jiang Chuchuan. Bago pa makasagot ang binata, lumingon si Song Chu-kyu sa pinto at tinawag si Jiang Chuchuan, na sinasabing narinig nito ang lahat. Tulala si Chu Jingming habang kalmadong pumasok sa kwarto si Jiang Chuchuan, nakangiti itong lumapit at nagbabala sa kanyang junior brother na huwag bawiin ang kanyang sinabi, napagtanto ni Chu Jingming na pinagplanuhan pala ito ng dalawa. Dahil wala nang kawala sa ilalim ng mga ngiti ng dalawang babae, bamantong hininga na lang siya bilang pagtanggap, dahil ang magagandang bagay naman daw ay dumarating ng pares-pares, tutuparin niya ang kanyang pangako. Tuwang-tuwa si Song Chu-kyu at idineklarang opisyal na silang tatlo. Niyakap niya ang isang braso ni Chu Jingming habang kinuha naman ni Jiang Chuchuan ang isa pa, at iminungkahing kumain sa labas. Ngunit iginiit ni Song Chu-kyu na maliligo muna siya dahil malagkit na ang kanyang katawan. Hinayla niya si Jiang Chuchuan para maligo ng sabay, at masayang sumang-ayon ang huli, habang papaalis ang dalawa. Lumingon si Song Chu-kyu na may mapanuksong tingin at tinanong si Chu Jingming kung maghihintay ba ito doon o sasama sa kanila sa banyo. Sabik na sanang papayag si Chu Jingming nang harangin ni Jiang Chuchuan ang ideya. Biro nito, dahil napakalakas ni Chu Jingming at hindi naman pinagpawisan, sila na lang dalawa ang maliligo, naiwang mag-isa si Chu Jingming, na tila umiiyak ng anime tear sa sobrang panghihinayang. Gayunpaman, matapos kumalma, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang bagong kasintahan. Iniisip kung paanong ang isang simpleng ensayo ay nauwi sa pagkakaroon niya ng dalawang girlfriend ng sabay.